Makalipas ang ilang oras. Hey, wake up, Sophia. By the way, we're here in Cebu. Dali-dali kong inayos ang aking sarili at sumunod sa kanya. Pagbaba ko ng eroplano ay parang nakaramdam ako ng paggiling ng aking sikmura. Naku, huwag dito. Bulas ko kaya lumingon sa akin si Morris. Is there anything bothering you? Nasusuka ako, Morris. Agad kong sagot. Dali-dali akong bumaba ng hagdanan ng eroplano at lumayo ng konti dahil ayokong magkalat ng dumi dito. Sumunod naman sa akin si Morris. Are you okay now? Tanong nito na maisuka ko na lahat ng mga kinain ko. Ayoko nang sumakay ulit ng eroplano, Morris. Mamamatay ako sa hilo. Nangihina ko sabi. So paano yan? Dito ka natitira sa Cebu? Kung ayaw mo nang sumakay ulit ng eroplano pabalik na Manila. Dapat barko na lang tayo eh. Kainis naman. No choice. Nakabili na kasi ako ng plane ticket natin. Sabi nito na parang nangaasar pa yata dahil nakangisi ang kanyang labi. Nang matapos ang paglalakad namin at nandito na kami ngayon nakasakay sa magarang sakyan ni Morris, ay patungo na kami sa tinutuluyan ni Dale. Hindi ka pa rin ba makamove on sa isinuka mo? Alam mo, tinatawanan ka lang ni Dale dahil nakita ka niya kung paano ka sumuka. Walang hiya-hiya nitong sabi dahil magkatabi kami dito sa may backseat. May isang babae ding nakaupo sa may tabi ng driver's seat. Kinuhanan mo ba ako ng video kanina? Pagtatry kong tanong. Yeah? Para may remembrance ka sa unang pagsakay mo ng aeroplano. Wow ha, ang galing naman. Gawin mo na din ako ng billboards ko dyan para lagi mo naaalala ang pagsusuka ko. Anong title ang gusto mo? At bukas na bukas din ay ipagagawa ko na. Dagdag pa niyang biro. Grabe talaga siyang mang-asar. Wala sa sarili kong sabi. Sinandal ko na lang aking ulo sa may bintana ng sakyan at hindi ko na hinayaan na makatulog at baka kuhanan pa niya ako naglalaway habang natutulog. Exactly 8 a.m. nandito na kami sa mansyon. Hindi ko alam kung kaninong mansyon itong pinuntahan namin. Kasama pa din namin yung babae kanina. Maganda siya at simple itong manamit. Makinis din ang kanyang balat. Hi, bati nito sa akin. Hello. Bati ko din sa kanya. Girlfriend ka ba ni Kuya Morris? Agad nitong tanong. Naku, malabong mangyari yun. Magkaibigan lang kami ni Morris. Agad ko sagot. By the way, I'm Amara. Pinsan ko si Kuya Morris. Pagpapakilala niya. Ako si Sophia. Pagpapakilala ko din sa kanya. So, simula ngayon, we're friends na, okay? Okay lang ba sa'yo? Oo naman. Agad ko sagot. Naging magkaibigan na kami ni Amara simula ngayon. Napakabait nito sa akin. Isa pala siyang tanyag na modelo kaya makinis ang kanyang balat nang magkausap kami kanina. Wala din si Dale dito nang kami makarating dahil nasa meeting pa siya. Inaya ko ni Amara na mag-beach muna kaso tumanggi ako. Nagdahilan na lang ako na pagod ako sa biyahe dahil ayoko magsuot ng bikini na gaya ng suot niya ngayon. Mabuti pa siya at may ibubugang katawan. Samantalang ako ay mukhang kinulang sa kurba ng aking katawan. Lumakan dalawa ko mata nang makita ko ang mga binili mga damit sa akin ni Morris dahil bala ko sana magpalit muna ng damit bago matulog. Lumabas ako ng kwarto upang hanapin siya. Morris! Sigaw ko sa loob ng mansyon. Galit ako sa mga oras na ito dahil kanina pa niya ako iniinis. Tinawag ko ulit ang pangalan niya ngunit wala akong marinig na sagot mula sa kanya. Pumasok na lang ulit ako sa loob ng kwarto dahil dito inilagay ni Morris ang mga gamit ko. Inis akong pumasok sa loob ng banyo habang isa-isang tinatanggal ang mga suot kong damit at hubot-hubad akong nagtungo sa bathtub upang doon magbabad. Where's Sophia, Morris? Tanong ni Dale na kararating lang galing sa business meeting nito habang siya naman ay busy sa kanyang cellphone. Upstairs. Tapid niya sagot. How is she? Tanong nito na makaupo ito sa bakantang sofa sa salas. She's fine. I think nagpapahinga na siya ngayon sa kanyang salid. Isinilid na niya ang cellphone sa bulsa ng kanyang suot na khaki shorts. I'm gonna go, dude. Nagkikitain lang ako dyan sa labas. Tumayo na ito at iniwan si Dale na namamahinga. Just take your time. Pahabol na sabi nito. Yeah? Tipid na sagot niya nang makalabas na ito ng mansyon. Landang gulay na tumayo si Dale dahil sa sobrang pagod. Walang tigil ang kanyang pagtatrabaho dahil sa mga business proposal ng kanyang kumpanya. Mas lalong lumalago ang kanyang negosyo ngayon simula nang dumating si Fatima sa kanyang poder.
Iniluwag niya ang kurbatang nakasuot sa kanyang suot na long sleeve polo habang patungo ito sa itaas ng kanyang kwarto. Nakalak ito nang pihitin niya ang doorknob kaya kinuha nito ang susi sa kanyang bulsa. Pumasok na ito nang mabuksan niya ang pintuan. Nagtaka ito kung bakit may ibang gamit dito sa loob ng kanyang silid at may isang babaeng nakahiga sa kanyang kama. Lumapit siya upang makasiguro na si Sophia ang babaeng natutulog sa kanyang kama. Dinukot niya ang kanyang cellphone sa bulsa nito at idinayal ang numero ni Morris. Ngunit hindi nito sinasagot. Wala siya nagawa kundi ang hayaan na lang na dito na lang muna matulog si Sophia hanggat hindi siya nagigising dahil sa pagod ng kanyang katawan mula sa biyahe. Nakabaluktot itong natutulog na may yakap-yakap na unan, saka kinuha niya ang kumot upang kumutan ito. Tumayo na ito sa kama at nagtungo sa banyo. Pakanta-kanta pa si Dale habang naliligo sa loob ng banyo. Ito ang kanyang stress reliever na kapag napapagod ito ay sinasabayan niya ng pagkanta habang naliligo siya. Kalahating oras na ang tinagal ni Dale sa loob ng banyo kaya palabas na ito nang matapos na ito. Binuksan ni Dale ang pintuan at nabungaran niya si Sophia na parang nabato ito sa tapat ng pintuan pagkabukas nito. Kunot noong tumingin siya kay Sophia kaya tumuwid ang tayo ni Sophia na kanina lang ay hindi. Anong ginagawa mo dito? Sabay nilang tanong sa isa't isa. Napalunok ng laway si Sophia na makita niyang muli ang six-pack abs ni Dale. Hindi maiwasan ni Sophia ang hindi pagmasdan ng katawan nito, pababa sa kanyang matapunong dibdib, hanggang sa matuntun ang malapandasal niyang tiyan. Napanganga na lang ito na makita niya ang namumukol na bagay na iyon. Nabala ang pagtitig ni Sophia doon sa kanyang ibabang parteng namumukol nang magsalita ito. Did you enjoy looking at my body? Tanong nito nang may ngisi sa kanyang labi. Can you rate me if I'm perfect or not? Tila napahiya si Sophia dahil sa hindi siya nakaiwas sa paninitig niya sa mala-adonis nitong katawan. Nananadya ka ba? Pautal-utal niyang tanong dito. No, may hinahong sagot nito. Ano bang ginagawa mo dito sa kwarto ko? Ang daming kwarto dito ah. Dito ka pa talaga sa kwarto ko nakiligo? Matapang niyang sabi. Ako nga dapat na magtanong niyan sa'yo kung bakit nandito ka sa aking kwarto. Humakbang ito patungong closet ngunit nakasunod lang ng tingin si Sophia sa kanya. Ha? Kwarto ko to ha? Dito nilagay ni Morris yung mga gamit ko pagkarating namin. Paggigiit niya. Yeah, tama ka. Pero nagtataka din ako kung bakit dito na ilagay ni Morris yung mga gamit mo. Sabi nito sabay laglag sa sahig ng tuwalyang nakatapis sa kanyang bawang. Hinayaan lang ni Dale na nakabukas ang pintuan ng kanyang closet. Napahawak ng bibig si Sophia. Pagkaawang ng ganyang bibig. Ang bastos mo, Dale! Singhal ni Sophia. Pilyong tumawa si Dale. Pagkatalikod ni Sophia. Did I tell you to watch me? This is my room, so I will do what I want to do. Madiing sabi nito. Hindi mo man ako sinabihan para hindi ko nakita yung ano mo. Nahihiya niya pang sabihin ang tinutukoy niya. See? Gustong gusto mo naman tingnan. Alam mo magbibihis ako, di ba? Pwede mo naman kasi akong hindi sundan. Di ko naman alam na sinisilipan mo na ako. Ano nakita mo, Sophia? Pilyo, natanong ni Dale. Ewan ko sa'yo. Matuto ka naman sana magsarado ng pinto. Hindi yung nakabukas yung pintuan ng closet mo. Alam mo na nga nandito ako nakasama mo. Para ka sa bolster na walang hinuguhubad sa harapan ko. Inis ko sabi sa kapadabog na lumabas ng closet. Ako bang sinabihan mo ng bastos? Imbis na ikaw? Alam mo nakatapis ako ng tuwalya. Eh di natural lang na magbibihis ako. Pahala ka, Dale. Nakakainis ka. Sigaw ko nang patungo na ako sa nakasilid kong mga gamit. Sumunod din siyang lumabas sa loob ng closet nang makabihis na ito. Nadat na ni Dale na inis na sinisinop ni Sophia ang mga gamit nito sa loob ng kanyang bag. Ilipat na ako ng ibang kwarto. Pwede mo nang gawin ang nais mo dito. Singhal niya. Okay, nasa kabilang kwarto mo. Turo ni Dale sa kaliwa na katabi lang ng kanyang kwarto. Lalabas na sana si Sophia na magsalita muli si Dale. Hey, next time, magsuot ka naman ng bra mo. Diretsahang sabi nito. Hindi yung ibinabalandra mo sa akin yung apple size mo. Para siyang nanigas sa kinatatayuan niya. Apple size talagang sinabi niya. Nabitawan nito ang hawak-hawak niyang bag, sabay hawak sa dalawang dibdib. Ginawa niyang pantakip ang dalawang kamay nito, saka niya inis na hinarap si Dale. Alam mo, bastos ng bunganga mo. Apple size talaga ha?
Sabay ngising niya sa kanyang labi. Paano ka nakakasiguro na apple size nga ito? Nasukat mo na ba? Mading sabi niya rito sabay talikod na at binitbit ng muli ang nabitawan niyang bag kanina sa sahig. Hindi ako basta Sofia. Sinasabihan lang kita. Pero nag-enjoy ka naman, di ba? And don't forget to wear your size 8 cup bra. Dagdag pang sabi niya. Talagang sinabi niya iyon? Cup A lang ang size nito. Nakakapikon ka na, Dale. Visit. Pabalibag niya isinarado ang pinto ng kwarto. Agad na inayos ni Sofia ang mga gamit niya nang may kumatok sa may pintuan. Tumayo ito at tinungo ang pintuan upang pagbuksan ito kung sino ang kumakatok. Nagsalubong ang dalawang kilay ni Sofia nang mabungaran niya si Dale. Ano na naman bang kailangan mo? May ibibigay lang sana ako. Nalaka ang dalawa niyang mata nang makita niyang hawak-hawak nito ang bra na suot niya kanina bago siya naligo. Nagamit niya na iyon, kaya pala hindi niya nakikita kaninang nagsisinop siya dahil naiwan niya pala ito sa banyo. Napahawak din siya sa bibig niya nang hindi niya mahanap ang panty niya dahil nakalimutan niya din kunin iyon sa loob ng kanyang banyo. Inis niyang hinablot dito ang kanyang itim na bra. Meron ka pa bang ibibigay? Banayad na tanong niya. Why? Have you forgotten anything other than your black bra? Kunot noon itong tanong. Wala na. Tapid niya sagot. Itatanong niya sana yung lacy black panty niya, kaso nahihiya na siya, lalo na't gamit na iyon. After you take a nap, get dressed and don't forget to put on your underwear because we're leaving. Sabay talikod nito. Nang makalabas na ito ay sunundan siya ni Sofia. Nakahinga siya ng maluwag dahil bumaba na ito. May pagkakataon na siyang pumasok sa loob ng kwarto ni Dale upang kunin ang naiwan niyang panty sa loob ng banyo ni Dale. Balisa si Sofia nang hindi niya mahanap ang lacy black panty nito. Tagiktik na ang pawis nito sa kanyang noo kahit hindi naman mainit sa loob ng kwarto ni Dale. Nahihilo na si Sofia nang hindi nito mahanap kung saan niya inilagay ang kanyang lacy panty. Hindi kaya tinago na Dale ang panty ko? Bulas niya habang patuloy pa din sa paghahanap. Pati silong ng kama ay tinignan niya na ngunit wala talaga. May hinahanap lang kasi ako, kaso hindi ko mahanap yung hinahanap ko. Ano bang hinahanap mo't pati silong ng aking kamay iyong sinuri? Tanong ni Dale nang makalapit na ito sa kanya. Hindi ko na dapat pang sabihin kung ano hinahanap ko. Sabay punas ng pawis sa kanyang noo. Ano bang hinahanap mo at mukhang napaka-importanteng bagay na iyon para sa'yo? Let me help you, Sofia. Pagpepresenta nito sa kanya. Wala naman. Hindi naman mahalaga yun para sa akin. Pagsisinungaling niya. If not, why are you here in my room and you haven't gotten dressed yet? Come on, let's go. It's almost 7 o'clock in the evening. Sabi niya na mukhang naiinis na. Lumingalinga muna si Sofia sa paligid. Baka sakaling makita niya na nakakalat lang dito sa loob ng kanyang kwarto ang kanina niya pa hinahanap. I will count you, Sofia. I'll give you 5 minutes to get dressed. Seryosong sabi nito na makalabas na siya ng kanyang silid. 5 minutes talaga, Dale? Seryoso? Gulat na tanong niya dito. Tumango ito at nagkandara pa siyang pumasok sa loob ng kanyang silid at inumpisahan niya na magbihis. Hindi niya type ang mga binilin damit sa kanya ni Morris. Sobrang sexy nito mga damit para sa kanya. Hindi siya sanay magsuot ng mga nilaladlad na katawan, lalo na't ang iksi ng short na parang kinulang sa tela. Halos puro spaghetti strap din ang damit pang itaas, kaya pinili niya na lang na suotin ang isang pang beach dress na kulay pink. Ito ang napili niyang suotin ngunit baklas ang likod nito nang makita niya ito. Isinuot niya na lamang iyon dahil sobra na sa 5 minuto ang itinagal niya sa pagbibihis dahil inayos niya pa ang kanyang sarili bago lumabas ng kanyang silid. Wala si Dale nang makalabas siya ng kwarto. Bumaba siya ng hagdanan at nakasalubong niya si Amara. Naamoy niya ang bibig nitong may kasamang alak. Oh, very nice, Sofia. Mukhang may in love sa'yo si Kuya Dale niyan. Wika nito na sinisinok pa. Magkaibigan lang kami ni Dale, Amara. Yun lang yun. Giit ko pa. Baka magkaibigan. Pagdidiin niya sa sinabi. Malabo yan sinasabi mo, Amara, dahil hindi niya ako magugustuhan. Dahil sila ako mahirap. Dugtong pa ng aking isip. Sigurado yan. Sige na, lumabas ka na at kanina ka pa niya iniintay dyan sa labas. Magkasalubong na nga ang kilay ni Kuya eh. Naku, lagot ka. Saka mahina itong tumawa.
Ngumiti na lang si Sophia ng tipid at sabay silang tumalikod sa isa't isa. Habang siya ay papaakyat na sa hagdanan at si Sophia naman ay palabas na ng pintuan ng mansyon. Halatang abrudo siya nang makita ko itong wala sa ayos ang kanyang itsura nang makalapit na ako. Magkasalubong na din ang kanyang dalawang makapal na kilay, ngunit kahit na ganoon siya, nangingibabaw pa din ang taglay niyang kagwapuhan na mas lalo lang lumakas ang kanyang oras sa pagiging tunay na lalaki. Tara na po, magalang kong sabi, kasabay noon ang paglawak ng pagkakangiti ko. Ngunit nauna na itong sumakay sa kanyang sakyan at naiwan na lang ako dito sa labas. Aba, ang suplado naman ang kumag na ito. Sa loob-loob ko. Sumakay na din ako sa may bandang likuran. Nagtataka ako kung bakit hindi pa niya pinapaandar ang sasakyan nito. Napatingin ako sa may gawin ng front mirror upang matingnan siya. Laking gulat ko na naman na nanlilisik na naman ang kanyang dalawang mata. What do you think of me? Am I your driver? Pagalit nitong tanong. Sorry, akala ko kasi dito ako uupo. Sabay ngiwi ko nang makababa ako sa may backseat. Grabe, may topa kata itong taong ito ngayon. Mabuti na lang at wala akong regla ngayon. Kung meron lang, ay baka magsabayan kami ng init ng ulo at gera nga abutin namin dalawa. Nginitaan ko siya. Pagkapasok ko sa loob sa may front seat door, kita ko sa kanyang noo ang pagkunot nito. Napabuntong hininga din siya bago pa niya pinaandar ang sakyan. Nakarating din kami agad na walang nangyayaring imikan habang binabaybay namin papuntang hotel. Nauna na itong bumaba at sumunod na lang ako sa kanya. Follow me. Tipid nitong sabi habang nasa unahan siya. Naglalakad at nakasunod lang ako sa kanya. Kanina pa nga kita pinapalo eh. Hindi mo ba nakikita? Agad ko sagot sa kanya. Dahil sa ibang direksyon ako nakatingin sa dinadaanan ko, hindi ko napansin ang paghinto niya. Kaya nabangga ko ang malapad at matigas nitong dibdib. Nasapok ko ang aking ilong dahil sa pagkakatama ko sa matigas na pader na nasa harapan ko. Ano ka ba, Dale? Bakit hindi mo sinabing hihinto ka pala? Inis kong sabi sa kanya. Ako pong may kasalanan ngayon? Kung hindi ka naman tumitingin sa dinadaanan mo? Inis nitong sagot. Nangasim ang aking muka sa pagkakasabing niya. Naglaban din ang aming mga mata, ngunit ako din ang unang umiwas dahil hindi ko kayang makipagsabayan sa ginagawa niyang paninitig sa akin na parang isa kong kandila na mabilis matunaw dahil sa ibang klaseng paninitig nito. Hinawakan nito agad ang aking kamay at nagpatangay na lang ako sa kanya kung saan kami pupunta. Pumasok kami sa loob ng hotel at tinunto namin ng isang restaurant. Agad kami sinalubong ng isang stall at nagbigay galang siya kay Dale. Naupo kami dalawa sa pandalawahang upuan at wala na namang imikang nangyayari dahil abala ito sa pagtitipan ng kanyang cellphone na kanina pa ito hindi makausap ng matino. Napangiwi na lang ako dahil sa pananahimik niya ngayon. What's wrong with him? Parang kanina pa itong naiinis sa pagtitipan ng kanyang cellphone. Gusto ko sanang tanungin ito ngunit ayaw ko manghimasok sa kanyang buhay dahil sino ba naman ako sa kanya para tanungin ko siya. Natigil din ito sa pagiging abala niya sa pagtitipan ng kanyang cellphone nang mailapag na isang waiter ang aming mga pagkain sa mesa. Natakam ako bigla sa mga masasarap na pagkain naririto sa harapan ko. Sayang naman ang mga ito kung hindi maubos. Hindi pa naman ako nakapagdala ng plastic para ibalot ang mga matitira. Sabi ng isip ko. Tahimik kaming dalawa habang kumakain. Napakaseryoso ngayon ni Dale at hindi ko maunawaan dahil sa pagiging moody nito. Hindi ko na lang ito pinansin at itinuon ko na lang ang pansin sa kinakain ko. Nauna na siyang natapos at ako'y patapos pa lang. Just wait me here. I'll be back after 20 minutes. Sabi nito sa akin. Okay. Tipid ko sagot na may ngiti sa akin labi at lumakad na siya sa pupuntahan niya. Naubos ko na din ang mga pagkain nakalagay sa aking plato. Nasa 5 minutes na ding wala si Dale dito at may 15 minutes pa ako mag-aantay sa kanya. Nangunot ang akin noon na magawi ang aking paningin sa 2 taong patungo dito at magka-holding hands silang dalawa. Biglang lumakas ang kabog ng aking dibdib nang makilala ko ang lalaking patungo dito sa may gawi ko. Napatayo ako agad dahil sa sobrang inis ko nang makalapit na silang dalawa at halatang buntis pa ang babae dahil sa umbok niyang tiyan. Nagtama ang aming mga mata ngunit matalim ko siyang pinakatitigan. Naikuyom ko ang dalawang kamao dahil sa labis ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Sophia! Budalas na gabi na tila gulat na gulat ito sa pagkikita namin dalawa. Tumakbo ako para lumayo sa kanila ngunit dinig na dinig ko ang pagtawag niya sa pangalan ko.
Binilasan ko pang tumakbo upang hindi niya ako maabutan ngunit agad niyang nahuli ang aking kamay. Nang patungo na ako sa may dagat upang doon ibuhos ang sama ng aking loob. Niyakap niya ako agad ngunit pilit kong inilalayo ang katawan ko sa kanya. Pero hindi ko magawang iwasan siya dahil sa mahigpit ang pagkakahawak nito sa aking katawan. Humagulol na ako ng iyak sa kanyang dibdib at doon ko na ibuhos lahat ng sama ng aking loob sa kanya dahil sa panluloko nito sa akin. I'm sorry, baby. Agad nitong sabi. Sasabihin ko naman sa'yo na dumating na ako ng isang araw pa kaso hindi kita makontak dahil nakapatay palagi. No, Gavin. Singit ko kasabay noon ang malakas na pagtulak ko sa kanyang katawan kaya ako napahiwalay sa kanya. Itigil na natin ito dahil tapos na tayong dalawa. Madiin ko sabi. No, baby. Let me explain. Pagmamakaawa nito sa akin ngunit panay ang pag-iling ko kasabay ng pagdaloy ng mga luha sa aking mga mata. Hinawakan niyang muli ang aking dalawang kamay at mahigpit niya itong hinawakan at lumuhod. I'm sorry. Please, baby. Kasabay noon ay ang pagyakap niya sa aking dalawang hita. Tumayo ka na dyan, Gabi. Balikan mo na siya. Huwag kang mag-alala sa akin dahil okay lang ako. Tuwid kong sabi. Kahit masakit ay pipilitin kong maging okay. Hinawakan ko ang dalawang kamay nito upang tanggalin ang pagkakayakap nito sa akin. Nahihiya na ako dito sa may tabing dagat dahil ang dami mga taong nanonood sa eksena namin dalawa. Tumayo din siya agad na mahimas-himasan na din ito. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ayokong mawala ka sa akin, Sophia. Ikaw lang babaeng gusto kong pakasalan. Daratsahan niyang sabi. Pero hindi na mangyayari yun, Gavin. Mahinahon kong sabi. Huwag mong talikuran kung anong pananagutan mo sa iba. Sige na, balikan mo na siya at pabayaan mo na ako. Pilit ko siyang inilalayo sa aking katawan ngunit ayaw niya akong bitawan. Bitiwan mo na ako, Gavin! Pagpupumiglas ko sabi. Napahiwalay din siya sa akin na may biglang sumuntok sa mukha ni Gavin at napasubsob ito sa may lupa. Laking gulat ko na lang na si Dale ang may gawa noon sa malakas na pagsuntok kay Gavin. Napahawak ako sa aking bibig dala ng pagkagulat. Aambahan na naman sana ulit ng suntok si Gavin ngunit pinigilan ko si Dale. Tama na, Dale! Pagpapatigil ko habang hawak-hawak ko ang nakahandang kamao nito. Hayaan mo na siya. Madiin ko sabi. Tumingin ako kay Gavin. At ikaw naman, balikan mo na siya at huwag mo na ako susundan pa dahil tapos na tayo. Saka ko sila tuluyang iniwan at mabilis na nilisan ang lugar. Ngunit dinig na dinig ko pa ang pagtawag niya sa pangalan ko pero patuloy lang ako sa pagtakbo dahil sa sakit ng aking nararamdaman ngayon. Hindi ko alam kung saan ako patungo ngayon. Dinala ako ng dalawa kong mga paa sa isang bar at pumasok ako doon na mag-isa. Puno ng takot ang nararamdaman ko sa mga oras na ito dahil sa lalaking lasing na nandito. Naupo ako sa may counter bar at nag-order ng isang bote ng alak. At agad na nilagok iyon pagkakuha ko. Napangiwi ako sa sobrang pait ng alak na ininom ko pero hindi ko na madama ang pait noon nang maalala ko ulit ang panlulokong ginawa sa akin ni Gavin. Lumagok ulit ako ng isa pa at patuloy lamang ako sa pagtungga ng may isang kamay na umagaw sa iniinom ko. Napatingin ako sa taong iyon at si Dale nakatabi ko na pala ang nandito. Matalim ang kanyang mga mata sa paninitig nito sa akin. Iniharang nito ang isang kamay niya sa may stool bar at halos kulang na lang ay magdikit ang aming mga labi. Let's go, Sophia. Sabi nito. Amoy na amoy ko din ang kanyang mabangong hininga dahil malapit lang sa akin ang kanyang muka. Hindi ako makapagsalita dahil sa amoy alak ng aking hininga. Hindi ka sanay sa mga ganitong lugar. Kung gusto mo uminom at magpakalunod ng alak, doon ka na lang sa mansyon. At least doon mas safe ka. Concern niya sabi. Halika na. Tawag nito sa akin nang makatayo na siya at nauna na itong maglakad palabas ng bar. Samantalang ako'y nandito pa din. Ayaw kumilos ng aking katawan sa kinauupan ko dahil parang nakadikit na itong pang-upo ko sa stool bar. Binalikan niya ako ulit at magkasalubong na naman ang dalawang kilay nito. Tatayo ka ba dyan? O bubuhatin na lang kita palabas ng bar? Nasa boses nito ang galit. Hindi pa kasi ako tapos mag-moment dito eh. Nag-aaya ka ng umuwi. Uubusin ko na muna ito isang bote ng alak. Kung gusto mo'y mauna ka na lang umuwi at susunod na lang ako. Ani ko sa kanya na siya na maikinakunot ng kanyang noo at bigla na lang niya akong binuhat na parang isang sakong bigas with palo pa sa may pang-upo ko dahil sa pag-iingay ko. I hate this. Why I'm doing this for you?
Kung hindi ka patitigil sa kadadada mo, itatapon na kita sa dagat. Galit niyang Anya. Nanlaki ang mga mata ko. Seryoso ba siya? Sinabi ko ba kasi na iuwi mo ko? Maktol ko naman. Nandito na kami sa loob ng kanyang kotse habang nagmamaneho siya. Nagsalubo ang kanyang dalawang makapal na kilay. Sofia, naririnig mo ba yung mga sinasabi mo? That's a stupid idea. I'm so damn serious. And please, shut up your mouth. I'm driving. Galit niyang Anya. Pati ang mga mata niya ay galit din. Ngayon ko lang nakita si Dale na sobra siyang nagalit. Napasinghap ako. I'm sorry, Dale. Hingin pa umanihin ko sa kanya. Itunoon ko na lamang aking paningin sa may bintana ng sakyan. Parang natanggal yung hilo ko dala sa boss niyang galit. Seryoso nga siya kung titingnan at halatang may mabigat itong problema. Tomorrow, gumising ka na maaga. May pupuntahan tayong mahalagang bagay. Huwag ka na din magtanong. Sasabihin ko din sa'yo bukas na maaga. Napatingin ako sa kanya. Sa may daan lang siya nakatingin. Parang nagbago siya simula kaninang may kausap siya sa phone. Katahimikan ang namayani sa amin hanggang sa marating na namin ang mansyon. Sabay na bumaba kami ng sakyan. Hinayaan ko na lang siya na maunang pumasok sa loob ng mansyon. Hindi niya ako nilingon kahit nakasunod lamang ako sa kanya. Nang makapasok na kami sa loob, mabilis siyang umakyat ng hagdan patungo sa itaas ng kanyang kwarto habang ako ay mabagal na papaakyat patungo sa aking kwarto. Agad ako nagpahinga sa aking silid. Ayokong isipin yung mga nangyari sa amin kanina sa sasakyan. Mapapagod lang ako kung iisipin ko pa ang mga bagay na iyon. Pero sinagawan niya kasi ako eh. Ipinikit ko na lamang ang aking mga mata. Hindi na din ako nakapagpalit pa ng damit dahil parang napagod ako. Na-stress na nga ako sa fiancé kung manluloko tapos si Dale naman ay galit sa akin. Bakit ganoon ang mga lalaki sa akin? Puro paasa sila. Kinabukasan gaya ng sinabi ni Dale ay maaga ako nagising. 6:00 pa lang ay tapos na ako mag-ayos ng sarili ko. Kinakabahan ako dahil sa suot ko. Hindi siya simpleng tingnan dahil napaka-elegante ng damit na ito. Habang inaayusan ako ng isang bakla, bumukas na lang ang pinto ng aking kwarto. Si Dale ang bumungad doon sa pinto. Hurry up, alis na tayo. Ano to? Okay na, Sofia. Tapos na kitang ayusan. Usal ng bakla. Salamat. Nakangiti kong tugon saka tumayo. Tinignan ko muna ang aking sarili sa salamin. Tipid akong ngumiti na makita ko ang refleksyon ko sa salamin. Nagmukha din akong tao. Ang gaya kong taong mahirap na umaasang makakaahon din sa hirap. Lumabas na ako ng kwarto na may ngiti sa aking labi. Nakita ko na si Dale sa ibaba pagkababa ko. Walang baka sa mukha niya ang kasiyahan kundi makikita sa mukha niya ang kalungkutan. Hindi ko alam. Bigla na lang siyang nagbago. Sinalubong naman niya ako na tila may lamig ng kanya expression sa muka. Sa labas na natin pag-usapan ito, Sofia. Anya, saka nauna na ito lumabas ng main door. Kunatuong nakasunod lamang ako sa kanyang likuran patungo sa sasakyan nito. Hindi ko pa rin siya maintindihan. Naguguluhan ako sa bawat katagang binibigkas niya. Mabigat na pagbuntong hininga lumalabas sa bibig ni Dale. Nandito na kami sa loob ng kanyang sakyan. Hindi man lang nito magawang limunin ako. Dale, kung may sasabihin kay sabihin mo na. Kasi handa naman akong pakinggan ka. May problema ka ba? Doon na lamang niya ako nagawang limunin. Yes, I have a problem, Sofia, at ikaw lang ang tanging makatutulong sa akin. This is not a perfect idea pero wala na talaga akong panahon para sa kasuhin ang bagay na ito. Nito na matamang nakatitig sa mga mata ko. Bakit ako, Dale? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Hindi niya alam kung saan niya ibabaling ang paningin niya. Hanggang sa mapatingin na lang siya sa aking mga mata na kanina ko pa siya minamasdan. I will marry you, Sofia. And I'll give everything you want, but I have one thing I can't give. My heart. Malamig niya ang sagot. Ang mga mata ko unti-unti lumilihis sa pagkakatitig ko sa mga mata niya dahilan upang masaktan ako. Ako nang bahala sa lahat. Ibibigay ko sa iyo ang karangyaan sa buhay, Sofia. Tanggapin mo lang ang alok ko sa iyo. Will you agree? Napasinghap ako. Bakit ako pa? Hindi ko alam kung saan ko kinuha lakas ng loob para sabihin iyon. Dahil siguro nasaktan ako dahil may nararamdaman ako sa kanya. Please, Sofia. Hindi pa ako handa sa isang relasyon. Ayoko ng commitment. Automatic kung saan niya. Bakit ako pa, Dale? At para saan ba yung kasal na yan kung ayaw mo naman pala sa commitment?
Bakit hindi mo nalang aminin at sabihin mong hindi ka pa handang matali kaysa gumamit ka pa ng babaeng pakakasalan mo? Prangkang sagot ko. Ngayon lang ako humiling sa'yo, Sophia. Huwag mo naman akong tanggihan. We will separate as soon as Grandpa gives me the inheritance. May sakit si Lolo. Gusto niya bago siya mamatay dapat kasal na ako. I have no choice kundi gawin ang bagay na ito. Napangiwa ko sa kanyang sinabi. Ako na din ang bahala sa lupain niyong nakasanla kay Mr. Amores. Napawang ang ibabang labi ko sa sinabi niya. Ang lupain namin nakasanla sa probinsya at ang bahay namin kung saan kami lumaki. Malaking bagay iyon kay inay dahil namanan niya pa ito sa kanyang mga magulang kung maibabalik ito sa amin. Kaya lang naman kami nandito sa Maynila dahil nagbabakasakali ako makakahanap agad ako ng trabaho ko. Paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Ginagamit mo ba ito para mapapayag mo ko sa gusto mo? Alalahanin mo din, Sophia. Kailangan din ng mama mo ang patuloy na gamutan para tuluyan na siyang gumaling. Ako nang bahala sa pagpapaaral sa mga kapatid mo. Sa ibang mga pagkakautang niyo, ako na din ang bahalang magbayad sa lahat. Isa lang ang hihilingin ko sa'yo. Pakasalan mo ko ngayon. Next week ay pupunta tayo kina Lolo kasama mga magulang ko. We're leaving now. Nag-aantay na sina kuya at ate. Nandoon na din ang mga ibang kaibigan ko. I'm sorry, Sophia, kung nagmamadali tayo ngayon. Kung bakit ngayon ko lang ito nasabi sa'yo. Mahabang tura nito at tuluyan na nitong pinaandar ang sakyan.